Dito lang naman sila gumagala sa mga damuhan. Ano nga ba magpalago ng farm na hindi masyado magastos? Sa amin po ang naging paraan natin, tingnan nyo naman ngayon, meron na tayong mga pananim dito, may mga alaga tayo, gumamit tayo ng mga existing resources. Katulad po nitong building na ito, existing to dito, dati siyang lutuan ng kopras kasi malawak po na lupa ito, ginawa nilang taniman ng niyog, marami mga niyog dito dati. So ang ginawa naman, nilote-lote na nila, binenta ng per lote. So nabili natin is 2,000 square meters. So ang ginawa ko lang, since nasakop ko itong landahan o lutuan ng kopras, so yan yung ginawa kong bahayan ng mga alaga kong mga pabo. Tapos itong dito banda, dinugtungan natin ng kubo. Ito, yan na yung aming silungan, diyan kami natambay pagkapunta dito. Tapos tingnan nyo naman po yung paligid natin, malalaki na yung mga saging. So yan po, hindi ko na binili kasi may existing na rin po kami mga saging. Tapos mga tanglad, kamote, so nangunguha na lamang po ako, tinatanim ko dito. So kung ano yung resources na meron tayong existing na, yun yung ating palaguin, yun yung expand natin. So dito po, meron din tayong pinya. Tingnan nyo po yung mga pinya natin dito, may bunga na. Ayan, oo. May bunga na. Tsaka sa kabila po, marami kaming manok, marami kaming pabo. So kumuha lang po ako doon para ilagay dito at alagaan. Nagdala po ako dito ng 10 pabo, siyam na babae, tapos isang barako. Sa ngayon po, ito'y mahigit 30 na. Itong mga pabo nating nandito. Dito na sila dumami. No, tapos dito may mga niyog na rin. Hindi na namin pinutol yung mga niyog na nandito na dati. So actually dati itong mga niyog na to wala pang mga bunga. Pero after na ilang mag-1 year na kami dito, sa ngayon po yung namumunga na. Tip ko nga rin po na maglagay nito mga pabo dito sapagkat may mga damo po. May mga parte ng damuhan dito sa amin. Ang mga pabo, mahilig yan sila doon sa mga damo. Mahilig silang tumuka ng mga damo. No, tapos, pinapakain din natin ng mga kangkong since mayroon tayong area dito na mababa. Tapos doon sa kabila ay may mga kangkungan. So yung kangkong na yun, sinachap namin. Tapos namimili lang tayo ng darak. No, yun yung ating dagdag pakain sa kanila. Tapos sa ngayon, mais naman. Mura ang mais na buo. So bumibili ako ng mais at yun yung dagdag pakain ko dito sa mga alaga namin. Pag kumakain kami ng prutas, yung mga buto, kinokolekta ko yan. Hindi namin tinatapon, tinatanim natin. Kaya tingnan nyo po dito banda. Yan, punong-puno na tayo ng may mga prutas na tayo. Ito po, mga langka. Pag nalabas kami at may nakita kong langka na mukhang masarap, tinatanim ko yung mga buto. O ayan na po, malaki na yung mga langka natin. So mga buto ang tinatanim ko kasi nagtatagal po kumpara dun sa grafted. Yung grafted naman, maganda rin yon kasi mas pili yung mga klase ng mga langka na yon. Mas masasarap, magagandang klase. Pero mabilis lang din po silang matapos na magbunga, mabilis silang mag-mature. Kumbaga, pag buto kasi nagtatagal to. No? Tuloy-tuloy ang pagbunga nito once na mag-umpisa na mamunga. So tuloy-tuloy siyang nandyan, hindi siyang madaling namamatay. No, kasi galing sa buto. Pero pwede rin grafted, kaya lang yun na nga, ang grafted din ay kailangan mo ng budget, kailangan mong bumili. So ito, kumain lang kami langka, yung buto imbis itapon, tinatanim namin dito. Tapos yung mga saging sa kabila, may mga existing kaming saging, dinadala ko dito. Ayan, tinatanim namin dito yung mga saging. Oh, sa ngayon po malago na. So marami-raming saging. Araw-araw nagtatanim tayo ng 2 o 1 pirasong saging. No, habang tumatagal, oh, halos napupuno na natin ang tanim dito. Ayan po. Yan, saging, ito langka. Tapos yung kabila, nilagyan ko lang lambat dito para yung pabo nandyan, tsaka yung mga manok. O, dyan po, meron din. May Indian mango. Ayan yung Indian mango. May mga bayabas yan, kusang nabubuhay bayabas dito. Hindi ko na tinatanggal yung mga bayabas. O, kasaba, may mga kasaba kami. Nagtatanim din tayo dito. Ito naman yung mga kamote namin. O. So may natatalbusan na kami dito pagka kailangan naming ulam. Pag nandito kami, may bigas lang nadala. So may makukuha kaming ulam kasi may mga natatalbusan tayo. Tapos soon, pag namunga na tong saging, may pang merienda rin tayo habang nandito. So yan kasi yung mga iniisip ko na sana pag darating ang panahon na nandito kami, so meron kaming mga pagkain na pwedeng makuha na sa paligid. No, kasi dati po, purong damo to. Purong ganito lang to dati. Mga damo na malago. So sa ngayon, ito na po yung improvement niya. So dahan-dahan lang naman, habang natagal din naman ay nai-improve natin, dahan-dahan lang improvement. At least sa isang araw, meron tayong nagagawa kahit maliit, no, pagdating ng panahon ay lalago yan. Kung araw-araw may ginagawa tayo, halimbawa nagtanim tayong saging. So habang tumatagal, dadami tanim natin at habang tumatagal, lumalaki saging natin hanggang sa namumunga. Pag nandito na nga rin ako, yung mga pabo, uwi na rin yan. Lalo na ngayong umaga, magpapakain tayo. So maghanda lang tayong pagkain at pakainin na natin to sila. At yan, umuwi na. Ito pabo naman maganda kasi lumalabas sila sa gate. No, hindi sila yung nagsushortcut. Dito lang ng manok. Manok kasi lumilipad yan eh.
mataas ang lipad. Dito pabo lumilipad din pero mas mababait sila, no, kasi madalas dyan lang sila sa gate na daan. Kung sarado ang gate, di sila nalabas. So ayan po, pakain muna tayo ng alaga. Po, ito yung dating lutuan ng kopras na existing na dito sa lupa. Minamaximize ko, imbis na gibain natin para gawing ibang building, minamaximize ko siya para di na ako magtayo ng building. So itong dito na side, ito yung side na ginawa nating storage area. So dito tayo naglalagay yung mga tambak natin, yung mga feeds, nandyan, mga pakain sa alaga. Nandiyan yung mga darak, mais, nandiyan nakalagay. Tapos yung ibang mga makina natin. Tapos dito sa kabila, itong butas na to naman, ito naman yung tinitirahan ng mga pabo natin. Ito yung pinakaunang ginawa kong housing ng pabo. No, tapos dito sila nangingitlog. Bawat corner niyan, nilalagyan ko ng mga ipa ng palay or mga damo-damo para dyan sila mangitlog. Ayan po yung loob. Oh. Ayan, madilim lang dito. Medyo nakakatakot pero ito yung magandang pwesto na itlogan ng mga alaga natin. Oh, diyan sa bawat corner, may may nangitlog pala pabo doon, may may pabo at manok doon nangingitlog. Oh. So, ayan ginawa nating minamaximize natin kung ano yung space na meron dito. Tapos doon sa unahan, may mga housing na rin tayong dinagdag diyan. Oh, nag-expand na lang tayo. Mga existing lang din na mga meron dito. Halimbawa, may mga kahoy-kahoy na luma, yun yung ginamit natin. Kabila naman nandun yung itik. So ngayon po ay magpapakain muna tayo ng mga alaga natin. So mag-ready lang po akong pakain sa kanila. Napakita ko rin sa inyo yung pagkain natin sa alaga. Paano tayo nakatipid. So ito po yung pakain natin. So dito sa lugar namin, marami din po ang mga palayan. So marami po mga darak dito, libre nating mura nating nabibili. So may 10 pesos per kilo yung darak. Kaya ito po, ayan po yung pang mix natin sa pagkain ng mga alaga. Darak ng palay, mga galing sa gilingan ng palay or tahop, na tawag namin dito sa Bisaya. So ready lang natin papakain natin sa mga alaga natin. So ayan na po sila. Oh. Lalagyan ko lang ng tubig yon. Tapos ready na ang pakain sa mga alaga natin. Ilang. So sa baboy, feeds at darak ang binibigay kong pakain. Sa pabo, mais at darak. Or pwede rin kangkong at darak. Kung ano yung mura dun sa lugar natin. Ano yung resources doon. Yan, lumilipad na sila. So papakainin na natin sila. Yun po. May net ako ni-ready kasi yung net na yan, yung mga manok kasi, ayusin natin, ihiwalay natin ilagayan sa future. So itong net na lang, ni-ready ko yan. So ibang manok natin wala dito, gumagala na. Marami dito mga pabo. So ito po sila, kahit konti lang pagkain, okay lang dahil sila naman ay naka-free range. So dito lang naman sila gumagala sa mga damuhan, sa open area. Tapos mayroon tayong mga itik dun sa kabila, mga lalaking itik. Doon naman tayo, pakainin natin yung mga itik. Tapos maya-maya yung mga baboy naman. Yan sila. Doon sa kabilang banda naman po, yan yung bahaya ng itik. So dito tayo.
Ayan. So kung ano yung mga resources na meron sa lugar natin, yun yung pinaka dito tayo. Yun yung pinaka gagamitin natin. So, sa amin dito, ito yung mga pinaka resources natin, yung mga darap. So ayan yun, ito yung pakain sa kanila. So ayan, napakalakas mong kumain ng mga itik, mga manok dyan. Halo-halo sila. Yung mga manok po kasi lumilipad. Pinapasok sila dyan. Maya-maya naman, tubig. Lalagyan din natin tubig. Yan sila. Yan, bindarak at mais. Yan yung pagkain nila. So ito po, mga lalaking itik to. Actually, meron tayong isang area naman. Nasa ibang video din natin na sinishare natin. Yung area naman natin ng mga itik na mga babae. Mas marami doon sa baba. Ayan yung mga pabo natin, oh. Nakikisalo rin sila once na nagpapakain tayo dito. So ngayon naman, doon naman tayo sa baboy. May baboy din ako dito. So yung mga existing lang, etong itik yan yung medyo yan yung medyo ginastusan ko ngayon. Yan yung binili ko. 200, almost 200 piraso. Nasa 14k plus ang nagastos ko, nabayad ko to sa CCU. Tapos yung ngayon, itong iba, pabo, yun yung existing lang naman namin. Ayan. Doon sa unahan, doon naman yung baboy. Yung baboy ko naman, dito naman po nakatali. Ito yung area na pinaglagyan ko. Itong baboy, hindi ko na rin binili yung bake nito kasi anak na rin to nung isang inahing baboy namin na ito pinapalaki natin dito sa lote. Actually babae ito, pwede rin ito maging inahin. Nakatali lang yan. Kailangan lang may masisilungan siya para hindi siya makakon sa init. Ilan sa init. Ilang. Mabait po itong baboy natin ito. Tadik. Tadik. Tadik, tadik. So ito naman, feeds at darak ang ating pakain. Bimig finisher yung pinakain ko feeds naman dito sa kanya. Tapos darak. Actually mas maraming darak po yung binibigay ko. Isang salok ng feeds, tapos dalawang salok ng darak. Yun yung aking pinapakain sa kanya. So dito po, tingnan nyo naman po rin yung paligid natin dito. Meron tayong mangustin. Sa baba may mga saging tayo. So ayan, mga buto lang yan. Yung mangustin, buto lang din yan. Ito grafted, may ilan akong grafted dito kasi nung nagka-extra ko, bumili akong grafted. Meron kasi nabibiling, ito ang alam ko, nabili ko to 200 pesos bawat isa kasi malalaki na yan, kasama tong lanzones. Yan. So yan yung mga grafted, namili lang tayo worth 1,000 pesos kung hindi ko nagkakamali. Mga ganon sa grafted. Tapos yung iba puro buto na, katulad ng avocado. No, doon sa unahan sa pababang part, muro na avocado tayo dyan. Avocado, saging, meron tayo dyan. Meron ding mga durian na tinanim natin. Tapos may existing ding mga mangga, marang. Yan, may mga bunga rin yung mga marang dito. Yan yung mga existing na. May existing ditong mangga, marang, niyog. So yun lang yung pinapalago natin. Dinamihan natin ng tanim, dinagdagan natin. Nasa ngayon, ayan na. Tapos may mga kahoy naman tayo nakukuha din dito, tulad ng Gemalina. Ayan yung manok, oh. So dito nga pala may manok din.
Silipin natin kasi ang alam ko may magpupugad ng manok dito eh. So itong loob, ito yung isa sa agoy, may nalaglag na sisiw, sayang. Ay, marami yata namatay na sisiw. O yan, may mga sisiw na oh. May mga sisiw na. Pero may mga patay din sisiw. Daga yata, inila ng daga. Sayang. So ayan. So ayan yung ating manok din na nagalimlim. At napakaraming itlog. So ayan po no. Yan yung ating ginawang upgrade or update dito sa ating farm. So muli po, ito yung ating paraan ng pagpapalago ng farm para kahit papano ay hindi tayo gumastos ng napakalaki. Ay ito nga pala, meron ding rambutan no. Rambutan. So yun yung mga tinanim na natin. Kasi dito dati napakainit. So sabi ko kailangan tamnan ng tamnan para mawala yung sobrang init. Pag tanghali kasi dito napakainit. So tinamnan natin para magkaroon ng shade. Yan yung saging malago na, nakaka-shade na rin dito. So hindi na ganoon kainit pag nandito kami sa tanghali. So ito yung ating farm na pinapalago. No, sa lahat po ng mga viewers natin, mga nakarating dito sa pinakadulo. Maraming salamat po sa inyong lahat po. Thank you for watching po. God bless you all.